Isang lalaki ang kalalaya lang matapos ang 10 taon sa kulungan. Paglabas niya, walang miyembro ng pamilya niya ang sumando sa kanya. Galit na galit ang lalaki. Sa isip niya, nanumpa siya. Pag-uwi niya, kailangan niyang magpaliwanag sila. Pagka-uwi niya, nakita niyang nagdiriwang ng kaarawan ang kanyang pamilya. Binigyan pa nila ng mamahaling kotse ang kanilang ampon. Ang dating kasintahan ng lalaki ay kasintahan na ni Yoko. Nakita ni Yoko ang lalaki na nakatayo sa may pinto. Sadyang hinalikan niya ang kasintahan sa harap ng lalaki. Galit na galit ang lalaki. Sinugod niya sila para kumprontahin. Ang resulta, pagpasok niya, sinampal siya ng kanyang ama ng malakas. Pagkatapos ay balak pa siyang hampasin ng pamalo. Hindi na mahina ang lalaki tulad ng dati. Pinigilan niya, inagaw niya ang latigo ni tatay. Lumabas na 10 taon na ang nakalipas, nagtayo si Yoko ng isang ilegal na sagalan. Ang resulta, isinumbong siya. Ayaw ng pamilya na makulong si Yoko. Gusto nilang akuin ni Jinge ang kasalanan para kay Yoko. Kahit ayaw niya, hinampes ng nanay si Jinge hanggang mawalan ng malay. Tapos pinilit siyang maglagay ng fingerprint sa pag-amin. Ang lalaki ay nagsilbi ng 10 taon sa kulungan para kay Yoko. Pagkalabas niya, nakita niya ang nakakadurog na eksenang ito. Nagkunwaring lumuhad si Yoko para humingi ng tawad sa kanya. "Kuya, pasensya ka na. Ako ang dahilan kung bakit ka nakulong. Pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang guluhin ang mga magulang." "Okay." "Yoko, anong pinagkukunwari mo? Kung mayroon kang kahit konting konsensya, sa araw na iyon, huwag mo akong hayaang makulong para sa'yo. Jinge, huwag ka nang ganyan. Nakalabas ka na, yung dati, kalimutan na natin. Kaarawan ngayon ni Yoko, huwag ka nang gumawa ng gulo. Anong ginagawa mo rito? Anong ipinangako mo bago ka makulong? Pakakasalan niya ako paglabas ko. Ngayon, bigyan mo siya ng relo. Halikan mo siya sa pisngi." "Walang hiya, hindi yan ang iniisip mo." Sabi ng babae, naaalala pa rin niya ang pangako noon. Pero iba naman ang ipinapakita niya. Pero hindi na mahalaga yon. Gusto na lang maghayganti ng lalaki ngayon. Nagkunwari na naman si Yoko na mahina para saktan siya ng lalaki. Masayang tinanggap ni Jinge. Dahil nagsalita na si Yoko, napilitan siyang gawin yon. Kinuha niya ang bote ng alak sa mesa at ibinunggo sa ulo ni Yoko. Agad siyang bumagsak sa lupa. Nagulat din si Jinge. Isang taong adulto na, ngayon lang nakatagpo ng ganitong kakaibang pamilya. Tinalikuran ng sariling anak para sa ampon. Galit na galit ang ama. Agad niyang inutusan ng kitiwala na kunin ng pamalo para parusahan si Jinge ayon sa patakaran. Nagkunwaring inosente si Yoko. Pinigilan ng ama na saktan si Jinge. Ako na lang ang saktan niya. Nang marinig iyon, umiyak ang nanay sa tabi niya at sinabi, "Kung mamatay si Yoko, ayoko nang mabuhay." Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinabi niya sa asawa niya na paluin si Jinge. Pinalo ni tatay si Jinge ng 2 beses. Sa ikatlong palo, agad niyang hinawakan ng mahigpit ang pamalo. "Ang 2 nauna ay para pasalamatan ka sa pagluwal sa akin. Mula ngayon, wala na tayong anumang relasyon." Binabalaan din ni Jinge ang kanyang ama. Sa sandaling ito, inatake sa puso ang ama. Kasabay nito, sinamantala ng lalaki ang pagkakataon na kunin ang lahat ng mahahalagang ari-arian. At nagpahayag na babalik pa siya para kumuha. Para bahala na sila sa sarili nila. "Maghintay ka lang, nagsisimula pa lang ang palabas." Pagkatapos, umalis siya. Minaneho niya ang bagong sports car niya. Nagmaneho siya sa mga kalye. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko pa ito naranasan simula nang lumaki ako. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ng kanyang dating kaibigan. Napansin niya na maraming bakas ng pintura sa dingding. Binuksan ng lalaki ang pinto. Nakita niyang umiinom ng lason ng kanyang matalik na kaibigan. Buti na lang at dumating siya agad at napigilan ang trahedya. Pagkatapos niyang alamin, nalaman niyang natalo ng kanyang kaibigan ang $1,000,000. Maging ang kanyang kapatid na babae ay dinala nito para ipambayad utang. Pagkarinig niya, galit na galit din si Jinge. Pinagalitan niya ang matalik niyang kaibigan. Pero nangyari na ang nangyari. Walang saysay ang magalit. Nagpahatid ang lalaki sa kasino sa matalik niyang kaibigan para maibalik ang kapatid niya. Bago iyon, nakilala ni Jinge ang isang dalubhasa sa sugal sa loob ng kulungan. Nakita niyang may espesyal na talento si Jinge.
Desisyon na ipasa ang kaalaman kay Jinge. Para sa hinaharap, maisakatuparan ito ni Jinge. Ang ideal na wasakin ng sugal. Mabilis. Ang lalaki at ang kanyang matalik na kaibigan ay pumunta sa kasino. Plano ng lalaki na gamitin ang bahay para to-abusein ang kanyang kapatid. Ngunit hindi pumayag ang madam. Ang patakaran dito ay maaari lamang manalo sa mesa ng sugal. Dahil nagpumilit ang ginang na amo. Nagdesisyon si Jinge na turuan sila ng leksyon. Dahil hindi sila nagdala ng pera. Kinuha niya ang relo ng kanyang ampon. Nagulat ang lahat sa nakita nila. Ito ay isang limited edition sa buong mundo. Nagkakahalaga ng $2 milyong. Ngunit may patakaran ang kasino. Ang palet ng gamit para sa chips ay kalahati lang ang halaga. Ang gamit na nagkakahalaga ng 2 milyon ay 1 milyon lang na chips ang makukuha. Hindi tumutol si Jinge. Dahil hindi naman sa kanya iyon. Pagkatapos, sunod-sunod na nanalo ang lalaki sa 3 laro. Medyo nag-alala na rin ang may-ari. Nakita niyang hindi niya kayang talunin si Jinge. Kaya pinatawag ng may-ari ang kanyang mga tauhan para maghanap ng magaling na manlalaro. Yung sinasabi nilang eksperto, tatay pala ni Jinge. Balitaan niyang may gumagawa raw ng gulo sa kasino. Nag-alala ang tatay. Kasi yung amo roon, isang babaeng walang awa. Sinong magtatangkang bastyusin siya? Tiyak na patay. Kaya nagdesisyon ng buong pamilya na pumunta sa kasino. Agad-agad, dumating si Yoko at ang kasintahan ng lalaki. Sinabi ni Yoko sa may-ari na tumayo. Gusto niyang makipaglaro kay Jinge. Alam ng may-ari na dalubhasa si Yoko. Agad siyang tumayo para makipaglaban si Yoko sa lalaki. Xiao Yao Yao. Tumingin kang mabuti. Naniniwala ka ba sa akin? Ang huling baraha ay ang numerong 5. Ang iyong kinatatakutan. Dalawa, 3, 5. Hindi ka panipaniwala. 2, 3, 5 at 3 as. Sabay-sabay lumabas. Ang posibilidad ay 1 sa 100,000. Napakabihira. Tayo. Ay nanalo na. Imposible. 20 milyon. Napakalaking halaga niyan. Paano ko to ipapaliwanag sa pamilya ko? Dinadaya mo ako, Jinge. Sigurado akong dinadaya mo ako. Nakita ko mismo, ang mga kamay mo. Kakahawak lang sa baraha. Sabihin mo, anong daya ang ginawa mo? Para ipalit ang mga baraha sa hawak mo. Sigurado ka? Ate Liu. Pandadaya sa kasino. May parusa ba? Pugutan ng kamay. Paano kung inakusahan ng mali? Pugutan ng kamay ng nag-akusa. Sige. Ang gwapo. Halika. Suriin mo ako, kung mahuli mo ako. Handa akong matalo. Kung hindi mo ako mahanap, puputulin ko ang kamay mo. Subukan mo, anong kinakatakot mo? Hanapin mo, subukan mo. Halika, subukan mo ako. Suriin mo. Ako. Ako. Yoko. Gusto niyang putulin ang kamay ko. Paano ako tatanggi? Sa wakas, isa lang akong kapalit ni Jinge. Yoko. Kalma lang, kalma lang. Yoko. Umupo ka. Jinge.
Tao ba kayong tao? Alam mong madali siyang magalit, lalo mo pa siyang ginagatungan. Kapatid mo siya, mas bata siya sa'yo, dapat magparaya ka sa kanya. Mas malaki ka pa nga sa kanya. Bakit hindi mo siya pagbigyan? Nung nagkamali siya, bakit hindi ikaw ang pumalit sa kanya sa kulungan? Madam Leo, ginamit ko ang bahay ng mga Xiao bilang collateral. Gusto kong humiram ng 60 milyon. Astig, kung gayon, kailangan lang umubo ng kaunti si Yoko. Ipinagbili mo na pala ang lahat ng iyong ari-arian. Hindi ko inaasahan yun. Chairman Leo, Binibining Xiao Miao. Sa pagkakaalam ko, ang angkan ninyo, ang mga Xiao. Sa mga taong ito, lalo na itong Hamina. Mukhang, hindi sapat para ay panagot ang 60 milyon. Bakit ganito? Kung alam ko lang to, sana tinawag ko na lang ang lahat para sumama. Siguradong panalo tayong 4. Xiao Hua, ayos na, naubusan na sila ng pera. Malapit na tayong makalabas. Alam ko na. Kaya ni Jinge yan. Boss Leo, yung tinawagan mo, talo na, wala na silang pera. Yung mga chips dyan, hindi ko kailangan ng kahit anong pera. Pwede ko na bang ilabas ang mga tao? Isa kang tunay na bayani. Napaka-interesante, nangangahas tumaya, pero ayaw tumanggap ng pera. Sige, pwede mo na siyang dalhin. Taluna na sila. Ang natitirang utang, unti-unti ko silang sisingilin. Kuya, Xiao Hua, umuwi na tayo. Kuya Jinge, salamat sa'yo. Hindi pa kami talo, magpatuloy tayo sa pagtaya. Tayong mga gaw, hindi pwedeng matalo sa isang walang silbi. Kung naubusan ka ng pera, sabihin mo lang sa akin. Okay lang. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Tama, kahit bumagsak na ang angkan ng gaw. Pero, ipagbili man ng bahay, ang lahat. Makakakuha pa rin tayo, ng 60 milyon. Para sa chip. Kung gayon, tayo na. Simulan na natin. Jinge. Hindi ko akalain, pagkatapos mong magbitiw sa angkan ng mga gaw, ito pala ang una mong gagawin. Talagang magiging sugarol ka. Alam ko na nga ba, ganyan na ang ugali mo. Noong araw pa lang na isinilang ka. Dapat pa kitang sinakal noon. Oo nga, sisirain ng sugal ang buhay. Nakulong ka ng 10 taon. Akala ko nagbago ka na. Pagkalabas mo, nagsugal ka agad. Saan mo natutunan yan? Ang dami mong bisyo. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ikaw ay kahihiyan sa pamilya gaw. Magkapamilya pala sila. Yang si Jinge, nakulong pa pala. Mukhang hindi ka mabuting tao. Mga anak na pinipilit ang mga magulang na sumali sa sugal. Talagang napakawalandiya na. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, simulan na natin. Huwag nating sayangin ang oras. Itong 60 milyon, ito na ang huling ari-arian ng mga gaw. Kaming 4 ang nag-organisa ng laro. Hindi natin siya pwedeng hayaang manalo. Talagang dapat matalo si Jinge. Anak ko siya. Alam na alam ko ang kakayahan niya. Hindi niyo na kailangang mag-alala. Likas sa kanya ang pagkamuhi sa pagsusugal. Paano siya mananalo? Ate Yaw Yaw,
Huwag kang magpapadala. Kapag natalo lang siya, makakaligtas ang pamilya Gao. Kung magsama-sama silang apat, malakas ba sila? Walang makakatalo. Ang angkan ng Kao ay pamilya ng mga sugarol. Sa mundo ng sugal, bukod sa mga Diyos ng sugal, walang makakatalo sa kanila. Apat na taong nagsama-sama para laruin ang sugal na ito. At saka, gumagamit pa sila ng mga sopistikadong teknik. Apat na taong nagsama-sama para manloko. Lahat sila ay gumagamit ng mga sopistikadong teknik sa panloloko. $100. Kuya, tignan mo. Nandito ang mga magulang. Siguradong hindi ka mananalo ngayon. Gusto mo bang pahiramin kita ng ilang chips? Para magkaroon ka ng lakas ng loob. $100 lang ang itataya mo. Nasaan ang tapang doon? Jinge, pinapahiya mo ang angkan ng mga Gao. Talagang napakaduwag mo. Para kang putik na hindi may angat. Jinge, tumigil ka na. Kahit gaano ka pa kaswerte. Sa aming apat, hindi mo kami matatalo. Kung titigil ka ngayon, may maipagtatago ka pang dignidad. Sumuko. Hindi susunod. Sumuko. Huwag sumunod. Sumuko. Huwag sumunod. Sira na. Naputol na ang panalo. Hindi na kaya pang ipagpatuloy. Dito na lang. Sige, tuloy lang. Halika na. Tumaya pa. Jinge, malapit na ang oras. Huling laro na lang. Jinge, kailangan mong manalo. Laro ng pusa't daga. Tapos na. Ang larong ito ay ang huling laro. Maghanda ng hulihin ang biktima. Paano natin mahuhuli? Si Jinge ay laging maingat maglaro. Nailantad na natin ang kahinaan natin. Pero hindi siya nag-alin. Nay, tay. Sige, ako nang bahala para maging sabik siya. Kapag nawala ang kontrol, siguradong magpupusta ng lahat. Yoko, anong pinagsasabi ninyo? Malalaman mo rin mamaya. Jinge, naaalala mo ba noong ikaw ay 8 taong gulang? Ikaw ay 8 taong gulang. Kinidnap ng mga kaaway. Napag-usapan ko na yan ng nanay mo. Hindi ka namin tatubusin. Totoo yan. Dahil wala kang silbi. Bata ka pa lang, wala ka ng silbi. Wala kang ipinagbago. Sapat na ang itinaguyod namin sa iyo. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, tama ang naging desisyon namin. 10 taong paggala, 10 taong pagkabilanggo, hindi ka pa rin nabago. Talaga kang walang silbi. Ngayon, tumataya ng 1 beses.
$100 lang ang lakas ng loob, Itaya. Jinge, kalma ka lang. Sinisiraan ka nila. Kuya, mayroon akong isang bagay. Ang totoo, hindi ko pa nasasabi sa iyo. Noong araw na iyon, alam pala talaga ng mga magulang na nasa ampunan ka. Ano? Pero naramdaman ng mga magulang na ang iuwi ka ay isa ring pasanin. Kahit na magpalaki pa ng isang walang silbi, sayang lang yan sa pagkain. Ayon sa kanila, kawawa naman si Jinge. Ang pamilya Gao, nakakainis talaga. Tao pa ba sila? Kaya pala niyo ako inampun noon. Para akuin ko ang responsibilidad. Sa ano pa man, anak kita, kailangan din kitang pakanabangan kahit kaunti. Hindi ba? Anak ko si Yoko, pinaghirapan naming palakihin. Paano namin hahayaang makulong siya? Sa isang walang silbi na tulad mo. 10 taon sa kulungan. Tama. Jinge, kalma lang, kalma lang. Umalis ka. $30 milyong, all in. Buksan na ang larong ito. Sisiguraduhin kong kayo ay mawawalan ng lahat. Bawasan ang daldal. Nakataya na ako. Ang taya ninyo ay sapat lang para magbukas. Magbubukas ba kayo? Magbubukas ba kayo? Sige. Sige. Kung gayon, simulan na. Teka. May naisip ako. Ako si Madam Leo. Tutulungan ko ang mga Gao. Dagdag pa natin ang taya. $60 milyong. Ang galante naman ni Boss Liu. Kuya, mukhang kulang na ang chips mo. Parang, pag-usapan na natin to. Jinge. Huling pagkakataon mo na to. May 5 minuto ka pa. Kung wala ka ng dagdag na pera, matatalo ka at mawawala sa iyo ang babaeng ito. Ito ang resulta ng pagtataksil mo sa mga magulang mo. Jinge, matagal ko nang sinabi sa iyo. Naputulin mo na ang ugnayan mo sa mga kaibigan mo sa ampunan. Pero hindi ka nakinig sa akin. Ngayon, ano, hihilahin ka nila pababa, at sisirain pa ang buhay mo. Ngayon ka pa nagsisi. Huli na ang lahat. Boss Leo. Isusugal ko ang buhay ko. Lahat, sa huling taya. Isusugal ko ang buhay ko. Buhay. Jinge, magkano ba ang halaga ng buhay mo? Isusugal mo pa rin ba? Napaka-imposible. Talagang walang katuturan. Si Madam Leo ay isang negosyante. Hindi niya gagawin ito sa iyo. Sarili para sa kapakanan. Jinge, simula pagkabata, kinasusuklaman mo ang pagsusugal. Bakit mo itataya ang buhay mo? Dahil ayokong hayaang ang pinakamamahal ko ay maging biktima ng pagsusugal. Kinasusuklaman ko ang pagsusugal, kaya wawasakin ko ito. Gagamitin ko ang buhay ko para protektahan ang mga mahal ko. Jinge. Kasalanan ko kung bakit nadamay ka. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo. Kuya. Huwag, nakikiusap ako sa inyo. Umalis na kayo.
Ayos lang kung mamatay ako. Pero kayong dalawa, may kinabukasan pa kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Pwede ba, huwag na kayong maglaro. Boss Leo. Pwede niyo ba akong bigyan ng pagkakataong ito? Ang totoo, sa una, ayaw ko sanang pumayag. Pero nakita ko kung gaano kayo nagkakaisa. Ako. Naantig talaga ako. Ganito na lang, pagsamahin ko na kayong dalawa. 30 milyon. Oras, hindi na rin gaanong marami. Ganito na lang, ako na ang magdedesisyon sa laban na to. Kayong dalawa, sabay na kayong magbukas ng baraha. Ano? Isang buhay lang naman. Sasama ako sa'yo. Simulan mo na. Sige, simulan na. Mayroon akong 3 as. Royal Flush. 3-8. Trio ng 2, 3, 5. Nako, ito, lahat ng 4 na baraha, magaganda. 3 ace, straight flush. May panlaban pa sa 3 ace. Trio ng 2, 3, 5. Paano kami matatalo? Patay tayo dyan. Ito. Paano mo kami matatalo? Kuya. Ngayon. May sasabihin ka pa ba? Paano mo kami tatalunin? Walang silbi. Binigyan ka namin ng tatay mo ng pagkakataon. Pero tinanggihan mo ito. Jinge, sumusuway sa magulang. Hindi pa sapat ang iyong mga pakpak. Jinge. Hindi na talaga kita matutulungan. Sinong nagsabing talo ako? Hindi pa nga nakabukas ang baraha ko, eh.